Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos kalahating oras nang matyagang naghihintay si Natalia sa labas ng kanyang kolehiyo, ngunit unti-unti nang kumukupas ang kanyang pag-asa. Sa loob ng ilang minuto, naisip niyang baka napakalaki na ng pinsalang nagawa niya at maaaring hindi na niya ito kailanman maitama o mabawi. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na patuloy na nagsasabing darating si Ashton. Mahal siya nito sa paraang hindi nito kailanman minahal ang sinuman sa buong mundo. Kung kaya niyang palambutin ang puso ni Ashton David Castro, kaya rin niyang paghilumin ang pusong nasaktan niya. At anuman ang mangyari, hindi niya maaaring mawala ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nanatili si Xavier sa tabi ni Natalia, hinihintay din si Ashton. Ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil hindi pa rin dumarating ang lalaki. Buong araw niyang nakita ang ningning sa mga mata ni Natalia at ang pananabik nitong makasama si Ashton ng gabing iyon. Ngunit ngayon wala pa rin ang lalaki. Natalia! Tawag niya. Tumingala si Natalia sa kanya at ngumiti, ngunit alam ni Xavier na hindi tunay ang ngiting iyon. Sinasabi ng mga mata nito na anumang sandali ay maaari na itong maiyak at nakaramdam siya ng awa para sa kanya. Bakit ito ginagawa ni Ashton kay Natalia gayong alam naman niyang mahal na mahal niya ang babae? Ihahatid na kita sa bahay. Huwag ka nang maghintay. Hindi siya darating, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Natalia at nagsimulang maglakad, ngunit nanatiling nakatayo ang dalaga na tila nakaugat ang mga paa sa kinatatayuan nito. Lumingon si Xavier at tiningnan siya. Sapat nang sabihin ng mukha ni Natalia ang lahat, at unti-unti na rin itong nagpapainit ng kanyang damdamin. Totoo, hindi naman sila ganoon kalapit at hindi rin matatawag na malalim ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi masamang tao si Natalia. At walang sinuman ang karapat-dapat mamuhay ng puno ng ganitong sakit at kalungkutan. Hindi siya darating, Natalia, muli niyang sinabi at sinubukang ipagpatuloy ang paglalakad. Ngunit mahinang binawi ni Natalia ang kanyang kamay. Alam kong darating siya. Maghihintay ako hanggang sa dumating siya. Tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Hindi siya darating, pilit ni Xavier na baguhin ang isip niya. Ngunit wala sa isip ni Natalia ang umalis nang hindi nakikita si Ashton. Samantala, natapos ni Ashton ang pagpupulong sa lalong madaling panahon, ngunit nahuli pa rin siya. Ipinagkatiwala niya kay Cedric ang lahat ng mga dokumento bago dali-daling umalis sa opisina. Napatitig sa kanya ang buong opisina nang may pagtataka. Para bang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nawala na ba sa katinuan ang kanilang amo? Ngunit sa pagkakataong iyon, walang halaga kay Ashton ang mga mapagtanong na tingin, mga bulungan o anumang usap-usapan. Isa lamang ang mahalaga sa kanya. Na maaaring naghihintay pa rin si Natalia. Gayunpaman, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan na malamang ay hindi na ito naghihintay. Marahil ay nakauwi na ito. Ngunit ang kanyang puso ay paulit-ulit ding kumakapit sa iisang kaisipan na buong isang oras na nitong inuulit. Nandoon siya. Naghihintay siya sa akin. Matindi ang labanan sa pagitan ng kanyang isip at puso, at labis na siyang nababalisa. Paano nagagawa ng babaeng iyon na guluhin ang kanyang isip nang hindi man lamang sinusubukan? Bakit niya hinayaan si Natalia na magkaroon ng ganoon kalaking puwang sa kanyang buhay? Ang salitang pag-ibig ay winasak siya sa mga paraang hindi niya maipaliwanag. Iisa lamang ang kanyang hinihiling. Na sana ay naroon pa rin si Natalia at naghihintay sa kanya. Sapagkat kung hindi na ito naroon, mas lalo siyang madudurog kaysa dati. Ito na ang huli. Kung pati sa pagkakataong ito ay muling mabigo ang kanyang puso, tuluyan na siyang aalis. Dahil pakiramdam niya, kapag tuluyan na naman itong nasaktan, hindi na niya alam kung paano pa niya ito muling mabubuo. Masyado na siyang maraming pinagdaanan. Mayroon siyang pamilya, isang ina at isang lola na labis na nag-aalala sa kanya, at mga kaibigang itinuring na niyang mga kapatid at handang ialay ang kanilang buhay para sa kanya. Naroon din si Alison March na nagmamahal sa kanya.
Napakaraming tao sa buhay niya na kailangan niyang mabuhay para sa mga ito. Ngunit si Natalia ay mananatiling pinakamalaking bahagi ng kanyang buhay. Siya ang palaging magmamay-ari ng pinakamalaking bahagi ng kanyang puso. Siya ang babaeng minamahal niya. Makalipas ang kalahating oras, bumuhos ng malakas ang ulan, ngunit nanatili pa rin si Natalia roon at patuloy na naghihintay. Tinanggap na ni Xavier ang kanyang pagkatalo at tumayo sa tabi ni Natalia na tila isang tagapagtanggol, naghihintay kasama niya hanggang sa dumating si Ashton. Sa sandaling iyon, ang tanging nais ni Xavier ay mawala ang lahat ng kanyang galit at harapin si Ashton dahil sa sakit na idinulot nito kay Natalia. Ngunit ayaw rin niyang mangyari ang anumang maaaring maglagay sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan sa panganib. Basang-basa na sina Natalia at Xavier mula ulo hanggang paa. Naiinis na si Xavier sa walang tigil na ulan at sa pagkakababad nila rito, ngunit matigas ang ulo ng babae. Hindi siya gumalaw kahit isang hakbang. Nakatitig lamang siya sa tarangkahan, naghihintay na makita si Ashton. Para bang nakasalalay ang buong buhay niya sa pagbukas ng tarangkahan. Naalala ni Natalia ang gabing iyon 2 taon na ang nakalilipas. Noon, ganoon din siyang naghintay kay Nicholas, tulad ng paghihintay niya ngayon kay Ashton. Magpapakasal sana sila at magsisimula ng panibagong buhay. At ngayon, ganoon din sana sila ni Ashton. Magsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit noong araw na iyon, hindi dumating si Nicholas. At ngayon, naghihintay na naman siya. Sa loob ng 6 na buwang nakalipas, halos hindi na niya naalala si Nicholas. Naniwala siyang sa pagkakataong ito ay magiging maayos ang lahat. Naniwala siyang makakaya nilang magsimula muli. Ngunit marahil, tuluyan nang naubos ang pag-asa ni Ashton. 2 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon, ngunit ang sakit na nananatili sa kanyang puso ay hindi man lamang nabawasan. Akala niya, tutulungan siya ni Ashton na hilumin ang sugat na iyon, ngunit ngayon ay wala pa rin siya. Maging ang langit ay tila nakikiramay sa kanya. Noong gabing iyon, umulan din ng malakas, na para bang umiiyak ang mga ulap kasama niya. Para bang alam din ng kalangitan kung gaano kasakit ang kanyang pinagdaraanan. At ngayon, muling bumubuhos ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya urong. Darating siya. Nagtitiwala siya kay Ashton. Kung ibang araw lamang iyon, marahil ay hindi magiging ganoon kasaya si Natalia. Ngunit ngayong araw, nang makita niyang bumukas ang tarangkahan at pumasok ang isang marangyang sasakyan na may plakang A.D. Castro, tila biglang nawala ang lahat ng kanyang pagod at pangamba. Sa wakas, dumating siya. Napabuntong hininga si Xavier sa labis na ginhawa. Sa wakas, makakauwi na rin siya. Matatanggal na niya ang malagkit at basang damit na dulot ng ulan, makapagpapahinga, at mapapanood ang matagal na niyang planong sunod-sunod na palabas mula sa high school musical. Nakatuon na ang buong isip niya sa mga plano niya para sa araw na iyon. Samantala, hindi na nakapaghintay si Natalia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sasakyan ni Ashton. Pagkababa ni Ashton, agad siyang lumapit at kumapit sa dibdib nito. At doon siya tuluyang umiyak. Umiyak siya na parang isang batang 4 na taong gulang na sa wakas ay natagpuan ang taong matagal nitong hinihintay. Lalong lumakas ang kanyang paghikbi habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Agad na inilagay ni Ashton ang kanyang mga bisig sa baywang ni Natalia at niyakap siya. Hindi niya ito pinilit na tumigil. Hinayaan muna niya itong umiyak habang marahang hinahaplos ang buhok at likod nito. Ngunit hindi pa rin tumigil si Natalia. Makalipas ang ilang sandali, marahan niya itong inilayo mula sa pagkakayakap at pinunasan ang mga luha sa mukha nito. Ngunit habang mas pinupunasan niya ang mga luha, lalo namang dumadaloy ang mga ito mula sa mga mata ni Natalia. Tumigil ka na sa pag-iyak, Natalia, mahinang sambit niya, pilit na pinapakalma ang babae. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Bakit ka umiiyak? At bakit narito ka pa rin? Umuulan. Dapat ay umuwi ka na, sabi niya, kahit alam niyang wala ni isa sa mga salitang iyon ang tunay niyang ibig sabihin. Naghihintay ako sa iyo. At doon niya narinig ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Sa pagkakataong iyon, ang puso niya ang nagwagi sa laban. Para itong nagsagawa ng munting sayaw ng tagumpay, samantalang ang kanyang isip ay napabuntong hininga. Ngunit hindi ito nagalit. Sa huli, iisa lamang naman ang nais nilang lahat.
Ang kaligayahan ni Ashton. At tila may isang bagay nang nagsisimula. Narito na ako ngayon. Maaari ka nang tumigil sa pag-iyak, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha ni Natalia. Ngunit sa halip na tumigil, nagsimula itong marahang hampasin ang kanyang dibdib habang may sinasabi itong hindi niya halos maunawaan. Napangiti si Ashton ng labis na parabang nawalan na siya ng katinuan. Naghihintay ako. Naghihintay ako sa iyo, ikaw na walang isip. Muli siyang hinampas ni Natalia. Nais kitang makasama. Nais kong makasama ka, at nais kong subukan nating bigyan ng pagkakataon ang ating sarili na bumuo ng kinabukasan ng magkasama. Ang huling pangungusap ay agad na nagpabago sa kilos ni Ashton. Hinawakan niya ang mga kamay ni Natalia at marahan itong hinila palapit sa kanyang dibdib. Ano ang sinabi mo? Tanong niya. Pagod na akong patuloy na magluksa. Gusto ko ring mabuhay. At gusto kong mabuhay kasama ang isang taong nagmamahal sa akin, na para bang wala nang ibang natitira sa kanyang puso na maaari pa niyang mahalin. Gusto kong makasama ang isang taong umiikot ang buhay sa akin at ako lamang. Isang taong nais makasama ako habang nabubuhay. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Ashton. Sa araw na iyon, tila naging kulang ang mga salita upang maipahayag ang tindi ng damdaming namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi nila alam kung anong mga salita o emosyon ang ipinagpapalitan ng kanilang mga mata, ngunit malinaw nilang nakita ang isang bagay. Pareho ang kanilang nararamdaman. Pareho ang nais ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, hindi na nag-atubili si Ashton. Marahan niyang inilapit ang kanyang sarili kay Natalia at hinalikan siya. At iyon na ang naging simula. Tumugon si Natalia sa halik na iyon nang may kaparehong damdamin, kahit siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan ang mga bagong emosyon na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Isang munting ningas ng pag-ibig ang muling nagliyab. At ang bagong simulang iyon ay hindi lamang nasaksihan ni Xavier. Naroon din ang ulan, ang mga ulap at ang kulog at kidlat sa kalangitan. Para bang maging ang buong paligid ay nakikiayon sa sandaling iyon. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. At marahil, isang bagong kabanata para sa kanilang dalawa. Sa susunod na kabanata, haharap sina Ashton at Natalia sa panibagong yugto ng kanilang relasyon matapos nilang aminin ang damdaming matagal nang namamagitan sa kanila. Ngunit habang nagsisimula silang bumuo ng bagong kinabukasan, may mga pagsubok mula sa kanilang nakaraan at pamilya na maaaring muling sumubok sa tibay ng kanilang pag-ibigan. Kaya abangan natin